Okay, Kaufman. Oh, kamusta si Chipmunk? Oy, Chipmunk. Okay? Nakikipagsabuatan ka kay Kaufman, ha? Okay, ha? Tignan natin. At balita ko, hindi balita, totoo to. Nabasa ko dun sa kay Hardy na mga, hindi naman talaga vlogger yung mga batang yon. Tapos si Pinoy in Holland, yan mga namimit ko yan, mga mababait yan, mga palangga. Okay. Ay, si palangga. Teka, wait. Si Marieta Reyes, I like your lipstick and foundation. Yes, palangga, I will announce it later. Pag-usapan natin ng mga walang hiya dun sa dahig. So yung interview pala ni Kaufman with Chipmunk few days ago, okay, ay talagang scripted. Bakit kamo? Kasi yung mga taga-dahig doon, katulad ni Hardy, okay, at ni Pinoy Holland, napag-alaman ko na pinagbawalan o hinaharang ni Chipmunk na wag magtanong kay Kaufman. Kasi gusto niya siya lang ang bukod tangi, exclusive. Now, nakita niyo na. Pero, ang pag-uusapan natin, ito, ang sinabi ni Kaufman. Ang pag-usapan natin ang katangahan ni Kaufman. Naku, Vice President Sara, sisantihin mo na yan. Oh, bakit ba kailangan sisantihin si Kaufman? Here. Saan ko ba sinend yun? What the heck? Saan dito? Okay. Kalimutan ko na kung saan ko nilagay. Here we go. Doon kasi sa Q&A, okay, may nag-send sa akin kasi tinatranscribe niya. Okay, here's the question ni Chipmunk. Question number, okay, sabi niya, di ba, scripted yung tanong. Attorney, okay, Attorney Alpotera, on a scale of 1 to 10, how confident are you that Duterte can return home? Ito yung sinasabi ko, that Duterte can return home. If this is your line of questioning or question coming from the heart, kung ako ang magtatanong nito, di ba? Mr. Kaufman, on a scale of 1 to 10, how confident are you that President Duterte, at least you respect President, or of course, you cannot use Tatay Digong, my beloved President, you know, can return home. Pero in-address niya as Duterte lang na formal question. Ang sagot ni Kaufman, between 1 and 100, if President Marcos invites me to the Philippines, I sit down with him and explain that nothing will happen. If he allows, sabi niya, Duterte to return to Davao, he's an old man. Okay, wait. Ulitin ko. If President Marcos invites me to the Philippines, I will sit down with him and explain that nothing will happen if he allows Duterte to return to Davao. He's an old man. Let him live his life peacefully. Anong klaseng abogado to? Bakit siya makikipagkita kay Bangag? Eh, di ba? Nasa ICC na nga yung Pangulong Duterte. Hindi na nga pwedeng pakialaman. Dahil independent ang ICC. Bakit siya pupunta kay Bangag? Lawyer ba yan? May lawyer ba dito? Ako sa maiksi ko lang na pagkakaintindi. Bakit ka pupunta kay Bangag? Bakit gusto niya magpa-invite kay Bangag? Kaya dapat na siyang sisantihin. Wala siyang, hindi niya mapapalaya ang Pangulong Duterte. Bobo to. Bobo tong putang inang Kaufman na to. Wala akong pakialam. Kung hanggang ngayon, siya pa rin ang abogado ni Pangulong Duterte. Bobo talaga. Meron bang lawyer na ganyan, na ICC, para mapalaya si Pangulong Duterte, pupunta siya kay Bangag? Bakit? Si Bangag ba taga-ICC? Use your head, Kaufman. Or ikaw, kasabwat ka ba ni Amy Marcos? At itong si Chipmunk, yun yung mga script ni Kaufman, yun din yung binabasa niyo yung mga tanong. Open your brain. Okay? Open your brain, mga kapalangga. Okay, I will gorgor the, ano tawag dito, yung mga nagpapakalat ng fake news. Okay? Ginurgor ko na. Okay, now what? Tama ba yon? Huwag na magtiwala si VP Inday kay Sara, sabi ni Rafi. Tignan ko muna yung iba pang mga tanong. Okay? Ngayon, mga kababayan, kahit hindi kayo lawyer, so ibig sabihin, si Kaufman dumidepende kay Marcos Jr. para mapalaya ang Pangulong Duterte. Si Santi na yan si Kaufman, mga pamilyang Duterte.
Abogado naman si Inday, yung mga adviser niya, meron bang ganyan? Na abogado? Kailangan imbitahin sa libangag para mapalaya si Pangulong Duterte? Eh, putang ina, di na lang sana siya nag-abogado. Ano yan, Day? Oh, bakit nabubudol ka na naman ni ano, Jaime Marcos, eh, abogado nila yan. Ako sa pangunawa ko, sa payak kong pangunawa, independent po, 'di ba sabi independent ang ICC. Hindi puwedeng panghimasukan kasi sinusunod na yung kadyutaang Rome Statute na 'yan. So ibig mong sabihin, Kaufman, 'pag sinabi ni Bangag na, palayain na 'yan, pauwiin na si Pangulong Duterte, ibig sabihin mabalewala na itong ICC? My God, mga kababayan, I'm sorry. Pero mukhang nabubudol tayo ni Kaufman kahit elementary high school ka. Bakit siya umaasa kay Bangag na gusto niya magpaimbita sa Malacanang? Sayang yung binabayad sa kanyang milyon-milyon, tama? O, bakit si Bangag ba? In-endorse na nga, although si Bangag ang nagpa-kidnap at saka si Liz Satanas at nandiyan na sa ICC, bakit siya magpapaimbita sa Malacanang? Anong katangahan yan? Anong klaseng abogado yan? Kung nag-aral tayong abogado, magaling pa tayo sa kanya. Hoy, Kaufman, mag-resign ka na. Or else you, Duterte family, eject that walang kwentang abogado. Yun na nga. Si Bangag nagpa-kidnap. Ngayon, ano pa sabi dito ng mga katanungan? Thank you nga pala sa nag-send sa akin itong transcription na to. Okay, where is that? Where's my, I think nandito yung isang phone. Ano sa tingin nyo, tama ba? Na 1 to 100% daw, mapapalaya. Dali. Oh my God, katawa-tawa ka, Kaufman. Tapos sabuatan pa kayo ni Chipmunk. Tapos pinagbabawalan niyo si Pinoy in Holland, si Hearty Maring, si Hearty in The Hague. Ayaw nila pagtanungin, napag-alaman ko ngayon lang. Dahil si Chipmunk lang daw ang pwede magtanong. Kasi binigyan siya ng script. Sino nagbigay? Si Kaufman at saka si Amy. Nako, Inday, Vice President Sara, alam mo ba to? Mapapahamak si Pangulong Duterte dito sa tangang abogado na yan. Sayang ang binabayad ninyo. Puro na lang he's good in, good spirits. Giatay. Okay, ito pa yung tanong. Senator Marcos reportedly visited twice. Ito ba yon? Ito sabi niya. Ito ba yung tanong? Senator Manga Marcos reportedly visited twice to meet Duterte. If you are a supporter of Pangulong Duterte and your question, darling, is coming from here, coming sa utak mo, hindi galing sa puwet ni Kaufman, you will not ever address Duterte o Pangulong Duterte as Duterte lang. President Duterte. Kasi bakit mo lalagyan ng President Duterte? It's a respect and your love for PRRD. Definitely. Kaya ang nakakamadang question, Senator Marcos reportedly visited twice to meet Duterte. This is coming from Kaufman, but was denied by the ICC. If allowed, would this meeting have impact? Ang sagot ni Kaufman, there are judicial decisions I'm not allowed to comment on. Yun lang ang sagot niya. Ito yung tanong, tas walang follow-up question. Sinabi ko na yan. Okay. Ito pa mga tanong. Mga ano lang, yung mga pwede kong, yung medyo may sense, mga walang sense pala. Ito. Okay. Ito yung tanong na binrush off ni Kaufman. I think this is from Hardy in The Hague. Hardy, shout out sa'yo. You did a good job, darling. Sabi dito, sabi ni Hardy, this is not from from Chipmunk. Why didn't you wait for all the documents before filing the interim release motion? Ang sagot ni Kaufman, you're assuming I didn't ask for them earlier. There are obstacles we cannot disclose. You're assuming, so inaano niya na nag-a-assume itong si yung nagtatanong, si Harty. Di ba? Kasi nasusukol na si Kaufman eh. We hope they will be lifted soon so we can receive the information we need. Tinatanong siya, bakit,
Bakit hindi mo inantay ang mga dokumento bago ka nag-file ng interim release at ngayon inuutusan mo o nag-a-appeal ka sa ICC, sa chamber, na kung saan i-delay muna o cancelin muna ang pagdesisyon kung ibigay ang interim release kasi may inaantay pang dokumento. E di, the more na dinidelay niya, ni Kaufman, the more na nabubulok ang Pangulong Duterte sa ICC. At enable for Kaufman, for PRRD na makauwi sa Davao, kailangan munang makipag-meeting si Bangag Jr. kay Kaufman. Eh di gago pala tong lawyer na to. Sayang ang milyon-milyon binabayad dyan. Kung ito lang pala ang pwedeng makapag-release kay Pangulong Duterte. Ako, nag-a-appeal ako sa mga Duterte. Eject that fake lawyer. Na-check na ba ang reputation nan? Ang reputation yan. Kasi ang magaling na lawyer, hindi niya sasabihin, tinanong ka on a scale of 1 to 10, di ba, how sure are you na mapapauwi si, defensive si Copan, sabi ni Maclean, mapapauwi ang Pangulong Duterte. O si Mr. Duterte ba, ang sabi niya dito? Kailangan daw, sabi niya, if President Marcos invites me to Malacanang, if I would sit down with him. So, ibig sabihin, Vice President Inday Sara, di ba? Wala na tayong laban sa ICC. Kasi ang pwede lang magpapauwi, according sa abogadong pulpul na yan, ay si Bangag. So what's the point, Day? Day, Baste, Pulong, Mama Hanilet. Okay? Kitty. Sino ba yan? Well, 4 na lang na anak. Wag na si Hanilet. Kitty, Pulong, Baste, Inday. Anong ginagawa natin kay Kaufman? Sayang pera nyo dyan. Push the button. Eject. Kulang sa utak. Tanga. Nasa ICC na yan. Pati si Chipmunk, i-eject na yan. Italik silang dalawa ni Kaufman. Dahil magkasabwat sila sa Q&A. At least maganda rin yun. Nahubaran natin, di ba? Okay. Tignan natin to. Dali lang, may babasahin. Yeah. Pinigilan na si Pinoy and Holland tsaka si Harty in The Hague. Ayaw pag inarangan. Di ba? Sinusuppress niya. Bakit? Dahil nag-usap na kayo ni Kaufman, ha? Alvin the Chipmunk. Oh. Ikaw, Alpot. Magkakasabwat kayo? Huwag ka nang umasa, Alpot, na pag lumabas si Pangulong Duterte, ay mabababoy mo uli. Putang ina nyo. Tandaan mo yan, Alpot. Yung tao mong si Chipmunk, tanga. Akala mo ang galing-galing, nagbasa English. Yung mga tanga naman natuto, uy, ang galing-galing. He sounds like a lawyer. Ulul. Binigyan ng script, lawyer na ang dating. Hindi ka marunong mag-follow up question. Walang emotion. Parang robot ang tanong. Now, alam nyo na pinagbabawalan yung mga taga-dahig doon. I-insist nyo, maring ang inyong right. I mean, my God, bakit kayo nagpumayag na magpapigil sa isang ulol na yan? Na sinungaling to the highest level? Sabi mo nga, maring, yun mas kailangan ni Chipmunk. Kasi, gipit. Gipit, walang pera. Eh, alam ko naman si Maring, may sports car yan eh. Richie Beachy yung bata eh. Hindi niya kailangan maging asong ulul. Ika, may babasahin lang tayo. Sino yon? Sabi ni Z, Pinoy and Holland and the rest can request to attend press briefing at the ICC Media Center located at their court tower. Okay. Ditch those interview attempts with Kaufman. Talaga ba? Tignan natin. Magtatong tayo dyan. Okay. May Ferrari, si Maring. Alam ko may sports car yung lola mo. Yun lang naman ang sa akin. Alam mo, simple lang sa akin eh. Bakit si Kaufman, ang pag-asa niya na mapalaya ang Pangulong Duterte ay imbitahin siya ni Bangag sa Malacanang? By this time, family Duterte, you have to do something, darlings. You have to do something. Eject that bobong Kaufman.
Burais, ganun spirit, chuchu. Tingnan natin yung mga katanungan. Tapos bilib na bilib kayo kay Chipmunk dahil English speaking diretso. Binabasa lang yung sentence. Release dapat hindi interim release. No jurisdiction. Kaya pala, yung questioning is leading to pang-aano nyo kay Harry Roque? Kasi ang mga katanungan nyo ay what? Dahil ba Kaufman? Dahil si Kaufman ba nalalapit na ma-eject? Ma-eject yan, I'm telling you. May dila ko pa naman mayroong parang bolang kristal. 99%, 1 to 100% may eject ka, Kaufman. Sa katangahan mo. Buti na lang, never kitang na-meet. Kasi una pa lang pagmumukha mo, hindi ko na gusto. Hindi kaaya-aya. Okay? Pareho kayo yung mga festlock nyo, mga festlock nyo unconstitutional. Okay. Here we go. Saan pa tayo pupunta? Dito pala. Nandito yung question and answer. Thank you nga pala si Palangga na nag-send sa akin. Okay. Yun pala yung question ni Maring. Ito pa question yata ito ni Maring. Why postpone confirmation of charges if Duterte is already in pre-trial detention? What's the timeline to help him? Okay? Sabi ni Maring, why postpone confirmation of charges is already in pre-trial detention? What's the timeline? Sabi niya, we haven't asked to postpone the confirmation hearing yet. We're waiting for crucial information. The court must decide on that before we proceed. Anong crucial information? The court must decide on that before we proceed. Anong crucial information na sinasabi ni Kaufman? Pumunta ba? Ano bang ginagawa ni Kaufman? 'Di ba? Pinospone mo nga eh. Yung interim release, 'di ba? Dahil kulang ka sa dokumento, kaya nga ang tanong sa iyo, kulang-kulang ka pa lang lawyer, kulang ka, hindi mo man lang pina-research yung mga associates mo na kumuha ng mga kailangan yung dokumento bago ka mag-file. Tapos ngayon, antalain mo, wag mo nang desisyonan. Kasi may kulang pa kami mga papel, may inaantay pa. Kung ako lawyer niyan, ako lang naman to. Kung yan ang lawyer ko, i-eject ko yan. Right there and then. I-release ko yan. Then I'll look for a substitute lawyer. Then I will sign the substitution of attorney. Eject ka na. Right? Wala nang kwenta to, Palangga. Wala nang tayong pag-asa kay Kaufman. Ano pa yung mga tanong dito? Sabi nga niya dito, I don't know kung sino nagtanong dito. I think si Maring din. Are you hopeful that the case will be dismissed on jurisdictional grounds? Sabi ni Kaufman, our jurisdictional arguments are before the court. Whether it decides before, during, or after the confirmation hearing, we don't know. We're nearing judicial recess, and historically judgment are delivered at the end of the judicial year. We wait and hope. Judicial year. So, kailan kayo mag-aantay para madesisyonan yung kaso ni Pangulong Duterte? Sabi ko nga, wala na pong pag-asa si Kaufman. Kasi, ang sabi niya nga dun sa tanong, 1 to 100% mapapalaya lang si Pangulong Duterte, maibabalik lang sa Davao kapag inimbita siya ni Bangag sa Malacanang. Diyan pa lang, mga kababayan. Dapat nagigising na ang taong bayan. Ano pa mga tanong dito? Do you believe, sabi ni Chipmunk, political motivations, local or international, are influencing this case? Sabi naman ni Kaufman, I don't get into politics. I've expressed my views before regarding the political context of former President Duterte's situation, but I won't comment further. O hindi pala ito. Ang tanong niya, I don't get politics. You don't get politics. Bakit ka nagpapa-invite sa isang politikong bangag? Right? Bakit ka nagpapa-invite kay Bangag Jr. para lang may pauwi si Pangulong Duterte sa Davao? Are you fucking kidding me, Kaufman? Tangina, napapa-English tuloy ako ng FFF. Bawal pa naman yun. Jutang Ginimes. Nasaan yung pamukpok ko, pupukpukin ko si Kaufman. Di, joke lang. Ay, nako. Well, mga Palangga, ako dito,
Nagkakape lang ako, nag-e-enjoy ako sa buhay ko, ha. At ako, tinitiis kong kumain 1 meal a day. Parang alindog ko lalo umaalindog. Pero itong si Kaufman, hindi ko matiis ang kanyang katangahan. May lawyer ba dito? Tama ba ako? Balita ko, si Alpot at iba pang mga Alpot ay nag-iisip na mag-bribe. Sana ba yun? Para makapasok. Para makapasok sila doon. Well, good luck. Baka si Kaufman i-eject na yan anytime soon. Labo na salamin ko kasing labo ni Kaufman. Alright. Yan siguro din kung bakit pumupunta sa dahig ang mangga para kausapin si Kaufman. Dumaan naman sa interview si Kaufman. Ang sa akin lang, sabi ni Maria Vicente, true lately parang nag-iba na ang ihip ng hangin. It all started with the postponement of interim release. Palangga, ulit-ulitin natin ha, 80 years old na Pangulong Duterte, nadidepress na sa loob, pumayat na. Tapos si Kaufman, parang yung kanyang kliyente, kala niya 40 years old lang. Na barako, na kaya pang lumaban, makipagbakbakan sa loob ng detention cell. Tapos ang pag-asa lang pala natin, maimbita siya kay Bangag. Day, you have to wake up palangga. Uy, kaluoy man si PRRD doon. Sobrang kaluluoy man. Ako, I can speak whatever I feel na tama para sa laban ko na dapat makauwi ang Pangulong Duterte. April, May, June, July, maglilimang buwan na ang Pangulong Duterte. Eject that lawyer, die. May pera lang ako. Ako na magre-retain ng lawyer. May pera lang ako, i-retain ko na si Yari Roque. Joke lang. I'm just kidding, Spokes Hari. I know, pampatulog mo ako. I love you, Spokes. Mahal kita. Alam po, kung si Attorney Harry ang makipagbakbakan dyan. Naman, nakita nyo kay Kaufman. Maliwanag na yung issue, sabi ni Palangga. Alalahanin, maliwanag na si Amy ang pinuno ng angkan ng mga Marcos. Ang tahimik kuno si Irene. Sabi ni Palangga. Ba't mabilis sa mga comment nyo? Sabi ni Chris GB, I know from the start, since March, grabe yung pagsipsip niya, baka magpapa-appoint. Magpapa-appoint nga daw, nagmamasteral degree daw si Chipmunk. Tapos nagsisipsip kay Inday Sara, balak magpa-appoint. Ako naman, syempre, pag dumating ang point na si Inday Sara ay maging presidente na, mga appointees na may mga appointees na hindi rin natin gusto. But, it's Inday Sara's choice. Hindi ko siya pang masukan dahil wala naman akong say sa ganyan. I can comment. Anyway, ako hindi naman ako magpapa-appoint. Dahil kung gusto ko magpa-appoint, panahon pa ni PRRD. Excuse me. Shout out kay Secretary Andanar. Alam niya yan. Hi, Sec. Nasaan ka na? Shout out. Ano pa? Spirit and devil kailangan. Ano daw? Si Mangga na sa New York. Hindi ko alam. Yaman ni si Mangga. Anong ginagawa niya doon? Biga-biga na naman. Ay, naku. Ang bilat ko. Gaganon-ganon naman siya. Hawak pa rin nila ang nakaw na yaman ng magulang nila. Frozen pa yung iba, sabi ni Carr. Sabi ni Glenda Hiname. Tama ba? Glenda Hiname. Sana matauhan si Pipi na wag na magtiwala kahit kanyo kasi halos lahat nababayaran ng mga Digimonyo para manabotahe. Well, she's smart enough. Dahil money, ano daw? Wala. Ang bilis. Sabi ni Zarda, yeah, he's in good spirits. Pagkatong si Pardy, he's in good spirits. Alam mo, ang pinaka magandang abangan ng mga interview talaga, pagdating sa situation ni PRRD, si Hanilet. Kasi, pareho naman sila. Alam niyo kasi, yung mga hayop na mga alpoterang ito, na kasabwat ng mga mga alpot dyan sa dahig. Hindi kasi nila naramdaman yung traumatic
na naramdaman ni Hanilet at ni Kitty. Tandaan ninyo. And even si Delgra at saka si Medeldea. Yung mga tao doon, nung araw na kinidnap si Pangulong Duterte, sila yung nakaramdam ng traumatic experience from Torre, from Bangag, from Lisa Tanas, lahat ng mga kasabwat doon. Kaya sila talaga yung, and even si Inday Sara, doon din lang siya pinapasok. More on sobrang, sobrang sakit dito sa kanila. Okay? Kaya ako naniniwala ako na itong itong pangyayaring ito, talagang game changer ito sa pamilyang Duterte. Game changer in the sense na makita nila sa bawat isa sa kanila yung importance ng role ng bawat magkakapatid. I know they are complicated situation, di ba? Pero, yeah, pero ang ipa-prioritize natin dito, yung paglaya ni Pangulong Duterte. Kasi, yung sinasabi ni Spokesari Roque na domestic legal remedy na pinipigilan ni Kaufman, alam ko yan, nasa higa ko. Kasi napagkwentuhan naman yan ni Harry. Pinipigilan niya yan. Hindi naman yan pinupush ni Harry Roque para kay Harry. Para sa personal niya. Pinush niya yan to exhaust all remedies. Para katulad ni Tambaloslos, na exhaust nila lahat ng remedies para tanggalin si Sara. Si Harry naman, na-exhaust niya lahat ng remedies. Other remedy na what? Para mapalaya ang Pangulong Duterte. Kung ganyan pala, mga kababayan. True pala, sabi ng driver, hindi na makakalabas si Tatay Digong, sabi ni Jesus. Di ba yung mga driver nga nakausap namin doon sa Dahig, may driver din doon na mahirap makalabas si Pangulong Duterte. But anyway, ano ba yun? Ba't nawala ako? Ayun, sa legal remedy. Hindi yan para kay Harry. Para yun kay PRRD. And now, narinig nyo na. Narinig nyo yun, Hindi yun fake news. Si Bobby ni Kaufman, I hope, or if, o sana, maimbita siya ni Bangag para 1 to 100% ay mapapalabas niya si PRRD. It's your call. It's not, hindi po yan galing sa akin. Kung ganyan klaseng abogado, kung may abogadong nakakarinig dito sa akin, tama ba yan? Ang isang international ICC lawyer na ayaw, yung pag-asa pa lang niya ay maimbitahan siya ni Bangag Marcos. So wala siyang kwentang lawyer. Kasi legal ang pag-uusapan dyan Legalidad. Hindi pwede manghimasok ang Bangag na presidente, although alam natin siya yung nagpakidnap. Kasi nga, independent ang ICC. So case closed na tayo. Wala na pag-asa Pangulong Duterte kapag si Kaufman. Tama Tapos nakipagsabuatan pa kay Chipmunk. Ewan ko sa inyo dyan, basta ako, I am fighting for what is right and what is good para kay Pangulong Duterte. Pero kung kayo ay, hindi yun nakikita yan, kasi kami yung nakakakita, tayo yung mga outsider, tayo mga Als je meespeelt met de Postcode Loterij, steun je ook initiatieven die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Zo maken we Nederland samen een beetje mooier. Oh, geweldig! Tayo yung mga outsider, tayo mga nagko-comment. Hindi pala, malinaw pa sa sikat ng araw, na hindi kaya ni Kaufman yung pagkikipaglaban pakipaglaban as a legal counsel or as a counsel or as a lawyer for PRRD kasi ang inaasahan lang niya, maimbita siya ni Bangag. With that, pag naimbita daw siya ni Bangag, 100% mapapalaya ang PRRD. Case closed. Muli, mag-isip kayo, pag-isipan nyo ang ating laban. Kaya bago ako umalis, be iconic, be the revolution. This is your Maharlika. I'm freaking tired today.